Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Capricorn, first card din yung mindset. Ayan. So, find a different perspective. Baka kailangan nyo na ngayon, ano, it's about time na siguro na baguhin mo na yung takbo ng pag-iisip mo, magbago ka na ng mindset, no? Maaari kasi na kung ano man yung um, way of thinking ninyo, yung mindset ninyo, maybe it's not working anymore for you. Maaring hindi naman umuubra, kumbaga, or hindi naman for your best interest. Kaya there could be, or this could be the time, no, na para na mag-shift ka na ng perspective, no? Try a different perspective, no? So, maaari na ito yung time na para, alam mo yun, baka mabago yung course of your life. We have warning, pay attention to red flags, okay? Lalo-lalo na sa mga siguro sa mga tao na nakakausap ninyo, sa mga tao that you are dealing with, napaka-importante na makinig kayo sa iyong intuition. Kasi kung merong something off doon sa kausap ninyo, for sure, meron kayong sign ano, na ipapadala sa inyo ang universe para na makaalis kayo, no? Umalis kayo sa harapan ng taong 'yan, 'di ba? Yung gano'n. At saka the way na ano, yung pakikipag-usap sa ng taong ito, make sure na nakikinig ka talaga intently na para mapansin mo, 'di ba? If there are red flags with these people, nakausap mo, talagang 'yun, alis ka kaagad, no, as much as possible, 'di ba? Kasi para hindi ka na, alam mo 'yun, hindi ka na mabudol, hindi ka na madamay pa sa drama ng buhay nila, yung mga ganyan ba, no? So, what else? We have treasure. Protect your energy and space. Okay? Kasi yun ang pinakamahalaga. 'Di ba? Protect your energy and space. Protect your peace. Kumbaga, no, mas yun ang pinakamahalaga sa atin rather than material things, 'di ba? Mas pinakamahalaga sa lahat is yung ano mo, yung energy mo, yung peace mo, yung space mo. So dapat ikaw ay nasa sitwasyon na positibo lang, mas dapat na mapunta ka lang, 'no, or ma-keep mo yung sarili mo doon sa na nababalot ka ng kapayapaan, 'no? Kaya nga napakahalaga na we are choosing the people na pinapalibot natin sa sarili natin. 'Di ba? Napakahalaga na we are choosing the people na magkakaroon ng magandang epekto sa buhay natin, magandang influence sa buhay natin. Kasi that is one way of protecting your energy. At saka yung tao, no? Yung mga tao na marunong magrespeto sa'yo, marunong umintindi sa'yo, marunong magrespeto ng boundaries, no? Yun ang mga klaseng tao na magandang ipaligid mo sa iyo, okay? At saka, also protect, 'no, your space. Kasi sometimes, 'di ba, kailangan natin ng peace, kailangan natin ng tranquility, kailangan natin na mapag-isa, kailangan natin na makapagnilay-nilay and makapagmuni-muni tayo. So you also need to create that sacred space within you para anytime, 'di ba? There is something or somewhere that you can go to kapag kailangan mo ng magpahinga or kailangan mo na mag-isip-isip, 'di ba? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. So, we have man holding a coin. Ayan. So, this could be someone na
going to be very supportive of you, lalo-lalo na sa mga businesses mo, business transactions, financial transactions, mga ganyan, no? This could be someone na maaring very successful na sa kanyang money, career, and finances area. Pwede rin na talagang yayamanin na 'to, wealthy na 'to, puwedeng gano'n. Or this could be someone ano, na nagtatrabaho siguro sa financial institution, mga ganyan. Pero this person, may be connected with you at, yun nga, this is going to be the one na yung very supportive of you ito, 'no, tutulungan ka nito, as in pupuwedeng kung kailangan mo ng pera baka siya yung puwede mong mahiraman ng pera or siya yung magre-recommend sa'yo sa kung saan para makakuha ka ng pera, yung mga gano'ng klase, 'no? So, this could be someone new na kilala mo ng dati, baka parte na 'to ng buhay mo dati pa or pupuwedeng bago mo lang ito makikilala, 'no? So, what else? We have woman holding a coin. Wow! So, maganda, pupuwedeng mag-asawa ito, pupuwedeng couple ito, mag-jowa. So, maaari na talagang yung dalawang ito magtutulungan ano, para suportahan ka, tulungan ka sa mga deals mo, sa mga business deals mo or sa mga financial and material needs mo sa ngayon or transactions, 'no? Pupuwedeng ganyan. So, be on the lookout for these two, 'no, for this couple kasi pupuwedeng couple talaga 'to, na baka ito yung, alam mo yun, magtutulong talaga sa'yo pagdating sa kaperahan. So, we have envy, ayan, mag-iingat din kayo sa mga taong ganito, may mga taong naiinggit din sa'yo. Ingat kayo diyan, mararamdaman mo naman kung ang isang tao ay naiinggit sa'yo kasi sa tingin pa lang malalaman mo na, mararamdaman mo na there's something off with that person. Kasi yung mga tingin niyan ay iba, 'di ba? Maaaring nahuli mo 'tong nakatingin sa'yo na alam mo 'yun, biglang nag-iba yung dating, nag-iba yung ngiti, yung mga gano'n. So, kailangan lang na lakasan mo ang inyong pakiramdam, lakasan mo ang inyong intuition because, mapapansin mo 'yan, 'no, kung merong something off with that person, okay. So, mag-iingat kayo kasi there could be someone na merong naiinggit sa'yo at kapag naiinggit, 'di ba, merong mga naiinggit na gumagawa ng hindi maganda, sa mga kinaiinggitan nila. Kaya mag-iingat ka, do not trust, 'no, do not be so trusting 100% sa mga tao, sa paligid mo lalong-lalo na sa workplace, sa mga kanegosyo mo, yung mga gano'n, okay. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. So, we have Hermit, ayan. So, maybe kailangan mo ngayon ng pahinga, kailangan mo magnilay-nilay, magmuni-muni. Maaaring makakatulong sa'yo ito, 'di ba, na pagso-solitude ninyo, pagme-me time ninyo. Kasi baka dito mo ma-realize, 'di ba, na it's about time for you to switch or to change your mindset, 'no? Baka sa pagninilay-nilay mo, pagmumuni-muni mo, dito mo din maisip talaga, 'no, yung mag-try ka ng panibagong perspective, 'no? To look at things at a different lens. Kumbaga, subukan mong tignan ang buhay, 'di ba? Sa ibang ano naman, ibang perspektibo naman, 'no? So, we have Knight of Swords, change is coming. Okay? Merong mga pagbabagong magaganap dito. At baka yung mga magaganap na to uh, could be happening in a very fast pace, 'di ba? Kaya kailangan lagi kayong nakikinig, 'no, sa inyong intuition, lagi kayong mag-tune in sa iyong intuition, follow what your intuition is telling you. Always listen to what your intuition has to say, 'di ba? Para na alam mo 'yun, mabago ang ano mo, baka ito na 'yun, 'di ba? Yung pagbabago ng mindset mo, ng perspective mo. This could be happening in a very fast pace. Baka biglang alam mo 'yun, magkaroon ka ng light bulb moment one day, 'di ba? At ito na ang gagawin ko.
This is my new me. Kumbaga, I'm giving birth to the new me, parang gano'n. Kasi, bigla mo ng babaguhin na lang yung, perspektibo mo. So, the way you make your decisions, yung approach sa life, maaring babaguhin mo, 'di ba, ng biglaan. So, we have the King of Swords. King of Swords could be someone na nasa position of authority. This could be you. Maaring ikaw ito na nasa position of authority, nasa seat of power. Or this could be someone else, no? Someone matured, 'di ba? Matured by age, pwedeng ganon. Maybe you're going to be dealing with this person. Baka boss mo ito, ganon. Or pwedeng ibang tao, pero meron din siyang expertise na maaaring kailangan mong konsultahin siya, 'no, pupuwedeng gano'n. So, good luck kasi parang hihingi ka dito siguro ng advice. Baka lalapit ka sa kanya at, magpapa-advice ka sa kanya, you know. It could be personal or it could be related to your career, 'di ba? So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.